So, ayun po. Good day sa inyong lahat. Ako nga pala si EJ Alas. So, ngayon, um, dumako muna tayo sa kaunting natin topic. Okay? Which is yung computer system components. So, ah, ano nga ba yung computer muna? Gano muna tayo. Let's say na basic muna tayo from computer itself. So, ano nga ba muna yung computer? So, sabi na ang computer daw, each of the components of a computer has a specific task to perform, and they work all together to operate the computer. Any of these components can break and cause your computer to malfunction too. So, sinasabi dito na ang computer is binubuo siya ng iba't ibang components, okay, to work together. Yung mga components na yon is pinagdudugtong siya or nakakabit siya sa isang motherboard wherein doon gumagana yung mga components na yon. Okay? Sabi dito, ang computer components is a hardware, okay, that can break and cause your computer to malfunction too. Okay? Nakasaad din dito or sinasabi dito na the computer itself is not durable enough for a long term na paggamit. Okay? May mga lifespan lang din ng mga hardware natin. Pero kung iingatan natin to, kaya natin to i-prolong upang less gastos na rin. Kasi hindi biro ang computer parts, okay? Computer components. So, let's proceed sa ating ano nga ba yung mga computer components na yan. Okay? Meron tayong 5 major components, okay? Yung input, process, RAM, output, and then storage. So, let's go muna sa input, okay? Sinasabi the input na an input device is a piece of hardware that send data to computer, allows user to interact with and control it. Sinasabi sa input, ginagamit yung input devices to send data sa computer. Kunwari na lamang nagta-type ka ng keys, okay? Kapag pinindot mo yung letter A sa keyboard, isesend niya yun sa computer para alam din ng computer kung ano yung ini-input mo. Meron din tayong, makikita natin dito, may webcam tayo, okay? Nagka-capture ng images. May mic, katulad ng ginagamit ko ngayon. Bakit nyo ako naririnig? Okay. Ano-ano nga ba yung mga example? Ayan, mouse. A computer mouse is a handheld pointing device, okay? Alam naman natin, hindi na bago sa atin tong mouse. So, maalam naman natin na kapag nag-click ka, nag-right click, nag-DPI button, nag-left click, middle mouse button, scroll, lahat yon ay may mga specific na task na pag pinindot mo yon is magsisend siya ng data sa computer natin. Okay? Next is keyboard. Ginagamit yung keyboard, okay, pang type. Okay? Next is processing device. Okay? A processing device is a hardware component in a computer that interprets and manipulates data, executing instruction and performing calculation. Sinasabi dito, sa processing data, after mo mag-input, ipaprocess ito. Okay? Kapag clinic ko itong kunwari A button ng A key ng keyboard, ipaprocess ito ng computer natin or ng processor. So, ayun. Ayan. So, sinasabi din dito na yung CPU is the brain of the computer. Kasi ito yung nagbibigay ng instruction sa computer. Ito din yung ginagamit natin kapag nagpo-program tayo. Tulad ng nagbibigay tayo ng instruction para gawin ng computer yung sinasabi sa instruction to perform and calculation. Meron tayong dalawang manufacturer ngayon na sikat, which is yung AMD and yung Intel. Meron pa tong marami pang dapat i-discuss when it comes sa CPU, which is yung ALU, yung algorithm logical unit, yung mga ganon, tas yung cache. So, ayan. Okay?
meron tayo ditong output devices. Devices and our hardware that display and produce the result. Okay? Katulad na lamang ng nakikita natin sa ating monitor, sa speaker, sa printer, sa kung ano-ano pa na nagpo-produce o nagdi-display ng output. Okay? Dito, pagtapos kasi i-process nung computer natin, syempre, ilalabas na yun para makita ng ating mga gumagamit. Okay? Ayan, makikita natin output devices na example, monitor, nakikita sa screen na nagpo-prompt agad. Tapos yung speaker kung nagpapatugtog ka or kung ano man yung gusto mong gamitin towards the speaker, using the speaker. Next, ayan, storage device or storage component. Okay? Sabi sa storage component, storage unit is a part of computer system which is employed to store the information and instruction to be processed. Mapapansin natin sa ating storage, dito ini-store yung mga program, files, tapos kung ano-ano pa, para nare-retrieve mo pa din siya. Next, ano-ano nga ba yung mga example? Ayan, hard disk drive o HDD. Okay? Ito ay isa sa pinaka-common na storage devices when it comes sa computer kasi mas diamak na mas mura siya compare sa SSD kasi gumagamit siya ng disk. Yung disk na yan saka itong parang prong na to is napaka-vulnerable niya pagdating sa pagkabagsak. Lahat yan once na nagasgasan yung disk na yan, doon na magkakaroon ng problema pagdating sa data retrieval ng ating HDDs. Pero, ano ba pinagkaiba niya? Diamak na mas slower than SSD, pero mas mura naman siya and affordable compare sa SSD. Next, ayan, solid state drive. Gumagamit siya ng flash memory para makapag-store ng data. Wala siyang disk, wala siyang prong na pinapakita ko kanina para nagre-read ng data sa disk. Gumagamit siya ng mga flash memory, kumbaga para siyang chipset na nag-i-store lang ng data. Para siyang itsura niya sa loob is para siyang RAM. Okay? Kung nakakita na kayo ng naked na RAM, yung mga DDR3 na RAM. So, ayun. Ito naman is mas mahal, to be honest, mas mahal kumpara sa HDD. Pero, ano ba mas maganda, kung bakit ba maganda siya? Kasi mas mabilis siya. Kadalasan sa mga computer ngayon, yung mga OS nila dito na nilalagay sa SSD kasi dihamak na mas mabilis mag-boot kasi nga mas mabilis si solid state drive than HDD. Ayan, flash drive. Flash drive hindi siya USB, okay? Flash drive is a compact and maliit lang siya. Lahat naman tayo meron yan para mabilis tayo makapag-transfer ng data. Isasaksak mo lang siya sa may USB port, then retrieve data, eject, tapos na. Ganun lang. Ganun gumagana si flash drive. Maliit lang siya, portable device, okay? Na nakakapag-transfer ng files na mabilis. Ayan, SD card, secure digital card. Okay, lahat ng cellphone natin probably merong SD card slot. Pero merong mga cellphone ngayon na bago na walang slot sa kanilang cellphone ng SD card. Dito sa SD card meron tayong compatibility issue. Katulad na lang sa akin, yung SD card ko ngayon minsan gumagana, minsan hindi. Pero kapag dating sa ibang devices, gumagana siya. Ngayon hindi ko alam kung ano yung pinakamataas na gigabyte pagdating sa SD card. Pero mapapansin natin dito sa SD card is removable siya. Pero napakadami niyang pwedeng paggamitan. Katulad na sa camera. Next. Ayan. Pumunta naman tayo sa random access memory. Kung ang storage device ay non-volatile or meaning non-volatile, okay, kaya niya mag-store ng data without losing its the data na nasa loob na ng storage device kahit walang kuryente. Okay? Hindi nawawala yung storage na yon o yung file na sinave mo doon. Ngayon, dito naman sa random access memory.
memory. Volatile siya. Okay? Pag sinabing volatile, kapag nawalan ng kuryente, mawawala lahat ng nakapaloob na memory na nandun sa RAM. Okay? Ngayon, pag sinasabi dito sa RAM, is a type of computer memory that stores data temporarily, kaya nga nasabi ko. When you turn off your computer, the data in RAM disappears. Unlike the data in your hard drive, okay, which stays saved. RAM helps your computer run program and process information faster. Totoo yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na 4GB RAM, 8GB RAM, tapos meron tayong tinatawag na 16 and so on and so forth. Okay? The more RAM you have, the faster the computer you can get. Kagaya na lang na sa akin, dati ako naka 8GB RAM, okay, na medyo nababagalan ako, which is totoo naman, kasi kapag nagra-run ka ng program, kumakain ito ng RAM, ng memory. Okay, hati-hati na sila doon. Ilan yung, kunwari, marami kang pinapatakbo. Yung 8GB RAM na yun, hati-hati na sila doon. Ngayon, kapag nagdagdag ka ng RAM, kunwari 8GB, then same hertz. Okay, tandaan nyo, same hertz para mas compatible silang dalawa, pareha silang mabilis o pareha silang maganda ang function. Tapos same yung gigabyte. Okay? O yung storage nung RAM. Mas maganda kung yung RAM mo is same na rin ng brand. Para wala ka na ring poproblemahin when it comes sa compatibility issue. Okay? Dito sa RAM, isa rin 'to nagkakaproblema kung walang display yung computer mo. Okay? Pag walang display yung computer mo, tas wala siyang yung nagbi-beep sa motherboard, probably may problema lang yung RAM mo. Gamit ka lang ng pambura, linisin mo lang yung parang gold pin or gold na katulad nito, itong gold na to. Linisin mo lang, tanggal salpak, tas check mo rin yung sa may numlock na tinasabi ko kanina. Ganun lang. So, that's all for the computer components. Hope you enjoy and be safe everyone.